Brigada Eskwela, umarangkada na ngayong araw. DepEd Secretary Sonny Angara inilatag ang mga plano sa kagawaran sa kanyang unang flag raising ceremony ng ahensya. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Binigyang diin ni Education Secretary Sonny Angara na tututukan niya ang mga matagal ng hamon sa sektor ng edukasyon sa bansa. Sa kanyang pagdalo sa flag raising ceremony ng DepEd sa kauna-unahang pagkakataon bilang pinuno nito, sinabi niya na bilang bahagi ng direktiba ng Pangulo, titiyakin niya ang kapakanan ng mga guro. Lalo't silaan niya ang humuhubog sa kakayahan at potensyal ng mga estudyante. Coordination with the Department of Budget, the Civil Service Commission, yung sa teachers progression naman yon, sa teachers, yun yung career progression ng ating mga guro. Tapos malapit na rin yung sa Teachers Education Council, yun inaantay nila. So these are things which will benefit our teachers, and also hindi lang yun, makakatulong din siya sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon natin. Dahil syempre pag inspired si teacher, siguro mas maganda yung resulta. Katunayan, ipinag-utos na ng kalihim ang pansamantalang pagkansela ng RPMS sa mga guro para hindi na maisabay pa sa pagiging abala ng mga ito sa pagbubukas ng klase. Ipinunto rin ng kalihim na dapat tutukan ang kalusugan ng mga guro. Hindi rin anya kakaligtaan ang kalidad ng edukasyon sa bansa, partikular na ang pagpapataas ng antas ng Pilipinas pagdating sa mga international assessment. Pati na ang problema sa kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. We need to do something dramatic there. At tingin ko, pag-aaralan natin yung sinasabi nilang standards dito sa construction dahil minsan ayaw nila na mas maliit sa isang certain size. Siguro naman hindi one size fits all kasi may mga lugar na hindi naman overcrowded, di ba? Pwede tayo maggumawa ng mga classroom size innovations doon. Kung talagang nasa punong mangga na, dapat medyo maging creative tayo, di ba? Let's look for more construction solutions, more modern. Early procurement activities po tayo dahil yan ang naging problema. Kung nakikita natin, for the 2024 budget, maraming hindi pa nako-construct na dahil nga may konting delay dun sa validation. So dapat, ang gusto ko, tulad ng ginagawa ng Department of Public Works, nag-early procurement activities na sila. Bagaman maraming dapat tutukan, wala naman daw balak si Angara na baguhin pa ang curriculum. Sa halip ay hihintayin na lamang anya ang resulta ng review sa senior high school at magsisimula depende sa kalalabasan nito. Wala din anya siyang ibinigay na deadline para sa pagre-review nito. Gusto talaga natin may curriculum stability tayo. That's why sabi nila, kada bagong secretary, bagong curriculum. Ako wala akong balak magbago ng curriculum. We just want to work from what's already there. So we will continue the piloting of the matatag curriculum for grades 1, 4, and 7 for this year. Tapos sa sunod taon yung grades 2, 3, 5, and 8. Tuloy po yun. Giit pa ni Angara, sa kanyang liderato, hindi raw siya hihirit ng confidential fund. Umarangkada na rin ngayong araw ang Brigada Eskwela isang linggo bago ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Kaya ang mga magulang sa Kanyogan Elementary School sa Pasig, tulong-tulong sa paglilinis sa mga silid-aralan. Mula bintana, sahig, maging pagpipintura ng mga dingding. Para maging maayos naman yung mga silid-aralan ng mga bata na kanilang pag-aaralan. Para kaaya-aya pong mag-aral ang mga bata. Kasi 'di ba, pag malinis, maganda kapaligiran mo, magandang mag-aral. Bukod sa voluntaryong pakikibahagi ng mga magulang sa Brigada Eskwela, katuwang din ang mga eskwelahan ng barangay, LGU at iba pang stakeholders. Inaayahan po namin ang mga magulang na makibahagi sa aming paghanda sa ating taong panuruang 2024-2025 para maihanda po natin ang ating paaralan para sa pagbubukas ng ating klase. Tatagal ang Brigada Eskwela hanggang sa Sabado. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.